Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 16 ng textbook, page 178, nasa malhagi part na po tayo, speaking. So, tingnan muna natin yung number 1 dito sa baba. 한 마음 걷기 축제. So, ito po yan, 한 마음 걷기 축제. And then, dinagdagan lang ng e. So, dito sa number 2, later, we will say 세계인의 날 행사. Tapos yun, as is lang po, 같이. And then, 여러 사람들이 모여서 함께 걷다. So, tingnan natin kung ano yung nangyari. 여러 사람들이, ito po yan, 여러 사람들이 모여서 함께 걷는 거예요. So, si 걷다, naging 걷는 거예요. So, mamaya, itong 여러 나라 사람들이 모여서 서로의 문화를 소개하다, magiging 소개하는 거예요. Okay, so basahin po muna natin yung conversation. Sabi ni Iring, 왕은 씨, 다음 주에 한마음 걷기 축제에 같이 갈래요? 가족이나 친구를 데려가도 되거든요. So, anong sabi ni Iring dyan? 왕은, next week, merong 한마음 걷기. Ibig sabihin, walk as one. Kumbaga, again, one heart, no? And then, 걷기 yung paglakad. So, walk as one festival. Parang ganun yung, kunyari, title nung, festival. Yan, 같이 갈래요? So, gusto mo ba na punta tayo doon nga, or mag-participate sila doon sa festival. Tapos sabi niya, 가족이나 친구를 데려가도 되거든요. So, nagsabi siya ng fact na pwede daw na isama yung family or friends. 가족이나 친구. Sagot si 왕은, 거기 가서 뭐 하는 거예요? Anong gagawin doon? So, nagtatanong siya na wala siyang idea anong meron doon. So, sumagot si Iring, 여러 사람들이 모여서 함께 걷는 거예요. So, in-explain lang niya. So, 여러 사람들이, so, mga tao daw. So, iba't ibang tao na magtitipon-tipon para maglakad. Okay? So, walkathon, kumbaga. 또 공연도 볼 수 있고 여러 가지 체험거리도 있어요. Sabi niya, also, meron din daw mga performance na makikita. So, pwedeng dance performance, singing contest, yan. 여러 가지 체험거리도 있어요. Meron din daw iba't ibang experiences. Okay? So, parang for example, paggawa ng pamaypay, paggawa ng picture frame, mga ganon. Okay? Tapos, 왕은, sagot siya, 재밌겠어요. 뭘 준비해야 돼요? Sabi niya, mukhang masaya yun na. Ano naman ang mga dapat i-prepare? 사got si Iring, 특별히 준비할 건 없어요. 도시락하고 마실 물은 거기서 줄 거예요. Sabi niya, 특별히, so special. Then, 준비할 건 없어요. Ibig sabihin nito, nothing special to prepare. Wala naman daw na kailangan i-prepare talaga. Tapos sinabi niya, 도시락, yung packed lunch, no? So, yung packed lunch at saka yung maiinom, okay, yung drinks ay ibibigay din daw nila doon sa festival. So, libre, kumbaga, pati yung food and drinks. Okay? So, yan yung ating conversation. Now, let's try to change, no? Gamitin natin yung number 2 information. So, same lang yung content ng pinag-uusapan, maiba lang yung pangalan ng festival. This time, ang festival is 세계인의 날 행사. So, yan naman yung event ngayon. 세계인 날의 행사, as is lang po yung number 2, sulat nyo lang dyan, no? Tapos, same. 같이 갈래요? Yan. 세계인의 날. Ibig sabihin po niyan parang World's Day. Kumbaga, iba't ibang klase ng lahi ang magtitipon-tipon naman sa araw na yan. Tapos, dito sa naka-highlight na green, magiging 여러 나라 사람들이. Ayan. So, kanina, 여러 사람, iba't ibang klase, iba't ibang tao. Tapos, dito naman, 여러 나라 사람들이. Iba't ibang tao pa rin, pero iba't ibang lahi na yung ibig sabihin niyan kasi may kasama ng nara, no? Country. So, iba't ibang lahi daw ang magtitipon-tipon para 소개하다, to introduce, no? Para i-introduce yung kanilang kultura. Okay? So, yung 소개하다 magiging 소개하는 거예요. Tapos, as is na po. Okay? So, yan po yung ating speaking part. Dito naman tayo sa number 2. 사배 여러분도 친구와 같이 가고 싶은 행사가 있어요.
친구에게 이야기해보세요. Yan, so, kasama daw yung iyong kaibigan kung meron kayong gustong puntahan na event. Ayan, tinatanong kung meron kayong gustong puntahan na event and pag-usapan daw ninyong magkaibigan. Okay, so kumbaga mag-uusap kayong dalawa. So ano-ano yung mga question? Parang yung ginawa lang din natin sa speaking kanina, no? So, kunyari, yung segyein. Yan, segye인의 날, 행사. So, kunyari yan yung gusto mong puntahan na event. 행사에 가고 싶어요. Ayan, so, ito yung magiging topic nyo, tapos pag-uusapan nyo lang, ano yung mga ginagawa doon, tapos ano yung mga tatanong mo, 필요한 거 뭐예요? 준비할 거 뭐예요? Ano yung mga dapat i-prepare, tapos sasagutin ng kausap mo. So, itong, bigla ko na-realize na pwedeng ganito din yung ibigay na, question sa speaking. Parang bibigyan kayo ng topic, tapos sasabihin, kasi di ba pag interview kasi, pwedeng dalawa kayo, tatlo kayo, yan. So, mag-uusap, parang pwede kayong, mag-usap kayo, ganyan. So, 이야기해보세요. Bigyan kayo ng topic, for example, ganyan. Okay? So, tanong lang, ask question, Q&A lang kayo nung kasama mo. Okay? So, punta na tayo dito sa listening part. So, 한마음 걷기 축제를 해요. 잘 듣고 답해보세요. tingnan natin yung question muna. 이 행사의 프로그램이 아닌 것을 고르세요. So, pipiliin daw natin yung anin got, yung hindi sinabi, based sa mapapakinggan natin. And then, number 2, so ano ba yung mga pagpipilian pala muna? 공연, again, yung performance po yan. 고민상담, ito po ay consultation. 무료 진료, so free check-up. 전통 의상 체험. Pag sabing 의상, costume. So, kung may mga, halimbawa, yung hanbok, ayan. So, pwede mo siyang experience isuot. Okay? Tapos, number 2, 기념품은 누가 받을 수 있어요? So, sino daw po ang makaka-receive ng souvenir? 기념품, souvenir. Okay? So, pakinggan po natin. 듣기. 한마음 걷기 축제를 해요. 잘 듣고 답해보세요. 안녕하십니까? 2021년 한마음 걷기 축제에 와주신 여러분 반갑습니다. 올해도 많은 프로그램을 준비했거든요. 먼저 여러분도 잘 아시는 뮤지컬 배우와 아이돌 그룹의 공연이 있을 예정입니다. 오른쪽에서는 무료 진료와 건강 상담을 받을 수도 있고요. 왼쪽에서는 여러 나라의 전통 의상을 체험할 수도 있습니다. 그리고 걷기 축제에 참여하신 모든 분들께 기념품도 드립니다. 자, 그럼 다 같이 준비 운동을 한 다음에 걸어가 볼까요? Ayan. So, hindi ko na, catch yung number 2. Naulitin natin sa part na yon. Nag-isip ako bigla ng kumbaga nawala yung focus ko. 나라의 전통 의상을 체험할 수도 있습니다. 그리고 걷기 축제에 참여하신 모든 분들께 기념품도 드립니다. 자, 그럼 다 같이 준비 운동을 한 다음에 걸어가 볼까요? Ayan. So, na-note ko na yung aking hinahanap. Sige, tingnan natin number 1, no? Chinek ko na yung mga narinig ko kanina. So, I hope narinig nyo rin. Sabi niya, nung binanggit yung program, ayan, naging alert na ako. Ano yung mga program na babanggitin? So, sabi, meron daw mga sikat na, 배우, artist, and then IU, nabanggit pa nga si IU, and then, 공연. So, chinek ko na siya. Tapos sabi, no, sa 왼쪽, meron daw 무료 치료, at saka 건강 상담 yung sinabi, hindi 고민 상담, 건강 상담. Tsaka yun nga daw, 여러 나라. So, iba't ibang country, pwedeng itry yung kanilang costume. So, dito, yung sagot natin is number 3. Ito yung hindi nabanggit. Hindi siya gomin sangdam. Ang nabanggit is gonggang. Okay?
And then for number 2, sino daw yung makaka-receive ng souvenir? Sabi no, chamyo hashin modun bundulke. So sa lahat daw nung magpa-participate dun sa gaganapin na program or event. So dito yung sagot natin, chamyo, dapat pala sinulat ko na dito. Yan, so chamyo modun 참여 하신 분들. Tapos, 기념품은, so sulat lang po natin yan, 기념품은 받을 수 있어요. Okay, so yung sagot natin dyan, sa lahat ng magpa-participate, okay, doon sa event ay makaka-receive ng souvenir. Okay, so yan po yung ating listening part. For the reading part, meron tayong poster and yung passage natin is, yan po yung actually nakalagay dito sa poster. So basahin ko po muna. 외국인 센터에서는 추석날 저녁에 한가위 외국인 축제를 개최합니다. 이번 축제에는 송편 만들기 행사, 외국인 K-pop 노래 대회, 한국어 퀴즈 대회 등 다양한 행사가 준비되어 있습니다. 국내에 거주하는 외국인이면 누구나 참여 가능합니다. 한가위 외국인 축제 노래 대회, 퀴즈 대회에 참가할 사람들은 이번 달 말까지 외국인 센터 홈페이지에서 신청하시면 됩니다. Yan. So, ano po bang sabi dyan? Doon daw po sa foreign center or foreigner center ay may magbubukas or may magaganap na 한가위 외국인 축제. So, ito yung pinakapangalan nung event. 한가위, same term for Chuseok. Okay? So, pareho po sila ng ibig sabihin. So, si Chuseok ay tinatawag ding 한가위. So, Chuseok or 한가위 외국인 foreigner 축제 festival. Yan, 개최합니다, to open or to hold. Okay, to hold an event. Yan. So, Chuseok 날. So, sa araw daw po ng Chuseok, kailan? 저녁. So, gabi, no? So, tingnan natin. Ito yung pangalan ng event. Tapos, ito yung date. So, yan yung araw ng Chuseok. Tapos, yung oras, no? Kaya gabi nga siya. So, 이번 축제 송편 만들기 행사. So, binanggit kung ano-ano yung mga pwedeng makita or gawin dun sa event na yon. So, 송편 만들기, paggawa daw ng sungpyon. And then, meron din daw pong dehwe. Pag sinabing dehwe, ito po ay competition. Okay, or contest. So, may patimpalak for K-pop, singing, 노래, and 한국어 quiz. So, Korean language quiz, meron din daw pong contest for that. And 다양한 행사가 준비되어 있습니다. So, bukod daw doon, binanggit lang yung ilan, no? So, ito yung mga ilan. Yan, yung K-pop singing contest, and then Korean language quiz, and paggawa ng sungpyon, yun yung ilan sa madaming pinrepare na event. Next, 국내에 거주하는 외국인이면, so pag sinabing 국내에, inside the country, sa loob ng bansa, 거주하는, pag sinabing 거주하다, ibig sabihin nakatira or nakareside. If isa kang foreigner na nakareside or residente sa bansang Korea, so 누구나 참여 가능합니다. So anyone, kumbaga, any foreigner na nakareside within Korea ay pwedeng mag-participate. So yun po yung ibig sabihin niya. 한가위 외국인 축제의 노래 대회, 퀴즈 대회에 참가할 사람들은, so para naman daw po dun sa mga gustong sumali or mag-participate dun sa ating competition, singing competition and Korean quiz contest, 이번 달 말까지. So, this month, 이번 달, kaya lang may nakalagay 말. So, pag sinabing 말, ibig sabihin end of the month. Yan. So, ibig sabihin nung ibon dal mal까지, end of this month, yun yung ibig sabihin nun. 외국인 센터 homepage. So dun daw sa homepage ng Foreigner Center, kailangang
신청 or register. Kung ikaw ay gustong sumali ka dun sa nasabing contest or competition. Okay, so yan po. Yan din po yung nandyan. Kumbaga naka-paragraph form lang po itong sa left side. So tingnan natin yung number 1 question. 이 행사에 참여할 수 있는 사람은 누구예요? So 참여할 수 있는 사람. Sino daw yung pwedeng mag-participate or mag-join sa event na ito? So, saan natin makikita yung sagot? Sabi dito, no? 국내에 거주하는 외국인이면 누구나 참여 가능합니다. Okay? So, ito po yung sagot natin for number 1. So, pwede nating isulat dito na 국내에 거주하는 외국인 들은 tapos 행사에 참여할 수 있어요. So 행사에 참여할 수 있어요. Number 2, 이 행사에 어떤 프로그램이 있어요? So dun daw sa event na yon, 어떤 program, anong program daw po ang meron? Okay, so ano ba yung mga nabanggit na program? Saan po yan? Ito, no? Saan na ito? 축제는 송편 만들기. So, dito nyo po makikita yung sagot dyan sa number 2. Ayan. So, banggitin nyo lang po yan. Merong K-pop 노래대회, 한국어 퀴즈 대회, 그리고 다양한 행사가 준비되어 있어요. Ayan, pwede po yung sagot na yon. Then number 3, 노래대회나 퀴즈 대회에 참가할 사람은 어떻게 해야 돼요? So, yung mga gusto daw na sumali or mag-participate para dun sa singing contest or quiz competition, ano ang dapat gawin? Paano ang dapat gawin? So, yung sagot natin dyan is, ito siya. 한가위의 외국인 축제, 노래대회, 퀴즈 대회에 참가할 사람들은 yan. 이번 달 말까지 외국인 센터 홈페이지에서 신청하시면 됩니다. So, yan po yung sagot sa number 3. Gawin lang, 신청하시면 돼요. Or 해야 돼요. 신청해야 돼요. Magiging ending, no? 신청해야 돼요. Okay? So, yan po yung ating reading part. Now, for the writing, ang sabi, 여러분 고향에는 어떤 행사 아니면 축제가 있어요? So, sa iyong lugar daw, ano yung event or festival na meron? 그 행사, 축제에 대해서 메모하고 소개하는 글을 써보세요. 사bi, about dun daw sa festival or sa event na yon ay mag-memo, gumawa ng memo at try daw na introduce. Okay, gagawa ka ng article to introduce yung hengsa na yon or event or festival. Okay, so sabi, tingnan muna natin yung mga question. 무슨 행사 축제예요? Yan, ano yung pangalan ng festival or event? 언제 해요? Kailan yun ginagawa? And then, 그 행사 축제에서 무엇을 보거나 할 수 있어요? So, dun daw sa event or festival na yon, ano ang pwedeng makita or pwedeng magawa or ginagawa. Okay? So, bago natin sagutan yan, check na natin tong 단어장. 한가위, again, another term po yan for 추석. 개최하다, to open or to hold an event. 노래 대회, singing competition. quiz 대회, quiz contest or competition. 거주하다, so to reside. Ibig sabihin, to live, no? Tumira or manirahan. 참여하다, to participate or to join. 가능하다, possibility. Okay, so possibility or possible. Yan. So, yung mga medyo mahirap lang yung nilagyan ko ng English term. The rest, madali lang naman po siya. Ito, to open or hold an event. So, si 개최하다. Then, the rest, madali na lang. Okay?
Sige, sagutan natin yung yung pinapasulat sa atin. So, ito yung pin-repair ko, no? Yan yung naisip ko. Sa Pandakan, Manila, meron pong ganitong klase ng festival. So, Buling-Buling Chukche, yan yung pangalan ng festival or feast. And then, Irwol Setjeju Tuyuwil. So, kailan siya ginaganap? Every third Saturday or third week, Sabado ng month ng January. So, Irwol, January, Setjeju, third week, and then Tuyuwil, Sabado. 그 행사 축제에서 무엇을 보거나 할 수 있어요? So, ano yung mga pwedeng makita or ginagawa dun sa feast na yon? 선생님들이 전통춤을 춘다. So, yung mga teachers, especially elementary teachers, ay sumasayaw ng folk dance. Okay? So, yung ating mga tinikling o kaya basta yung mga folk dance ay sinasayaw ng mga teacher habang sila ay nagpaparada sa daanan. Okay? So, 학생들이 다양한 악기를 연주한다. So, pag sinabing akki, musical instrument. 연주한다 or 연주하다, to play. So, habang yung mga teachers ay nagsasayaw, yun namang mga students ay nagla-lyre o kaya nagda-drum, pwede din yung bugle, ayan. So, meron ding mga nagbe-majorette, ayan. And then, 노래와 댄스 대회 있다. Tapos, pagdating ng gabi, merong singing and dance competition. Tapos, sa ibang street, pwede ding merong live band. Ayan, live band도 있다. Tsaka, 여러 가지 게임을 체험할 수 있다. So, you can experience din yung iba't ibang klaseng palaro. Kung ano man yung mga palarong pasabog nila, di ba? So, dito, gawin natin. I-introduce natin siya. So, start tayo dahil about sa lugar natin yan. So, we can start with 제 고향에서는 tapos, yung pangalan ng festival. Buling-Buling Chukchega. Tapos, kung kailan siya ginaganap. So, Irwol, Setjeju, Tuyuwil, ire 합니다. So, kailan siya ginagawa, no? Yan. So, again, yung first sentence, 제 고향에서는 볼링볼링 축제가 1월 셋째 주 토요일에 합니다. Okay? Tapos, sunod na natin yung mga pwedeng gawin or makita. So, 그날은, so that day, yan, 선생님들이, hindi ko na po isusulat lahat kasi maliit lang yung space natin. So, 선생님들이 전통 춤을, so dito na lang, ito yung susulat ko yung mapapalitan. Kasi ito, parang bullet form siya. Kaya ganyan yung way ng pagsulat ko. Pero pag nilagay na natin sa paragraph, since yung ending ng first statement natin ay 비읍니다, 씁니다. So, yung the rest, 비읍니다, 씁니다 din. So, again, 그날은 선생님들이 전통 춤을, tapos yung 춘다 magiging 춥니다. 그리고, and then, 학생들이 다양한 악기를 연주한다 magiging 학생들이 다양한 다양한 악기를 tapos 연주합니다. And then 노래와 댄스 대회가 있고 노래와 hindi po na pala isusulat pala dapat na 노래와 댄스 대회. 노래와 댄스 대회 있고 ayan. So, gawin natin isang sentence. Tapos, banggitin din natin to. 여러 가지 게임도 체험할 수 있다. So, 여러 가지. So, itong nasa baba, no? 게임을. So, yung 게임을 gagawin natin 게임도. 게임도 체험할 수 있습니다. Okay. Tapos, 노래와 댄스 대회
있고 게임도 여러 가지 게임도 체험할 수 있습니다. Tapos, yung last, 저녁에, kasi usually sa gabi na yan yung mga live band. 저녁에 live band도 있다. So, live, bubulol ako. band도 있습니다. Ayan, so, by that, nakagawa ka na ng paragraph mo introducing yung isang feast na ginaganap sa isang lugar sa Pilipinas. So, again, basahin ko, no? 제 고향에서는 볼링볼링 축제가 1월 셋째 주 토요일에 합니다. Sa lugar ko, sa Pilipinas, ay may Buling-Buling Festival na ginagawa tuwing third week Saturday ng January. So, yun yung ibig sabihin ng first sentence natin. 그날은 선생님들의 전통 춤을 춥니다. That day, yung mga teachers ay sumasayaw ng folk dance. 그리고 학생들이 다양한 악기를 연주합니다. And then, yung mga estudyante naman ay nagpe-play ng iba't ibang musical instruments. 노래와 댄스 대회 있고, so merong singing and dance competition, and 여러 가지 게임도 체험할 수 있습니다. And ma-experience mo rin yung iba't ibang klase ng palaro. Okay? Or meron ding experience ng iba't ibang klase ng palaro. tapos, 저녁에 live band도 있습니다. And then, sa 저녁에, so sa gabi, meron ding live band. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng paragraph. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.